Magandang gabi po sa ating lahat. Brother Sunny po sa Deboys Vlog. Kumusta po tayong lahat dyan? Ngayon po ay ika-24 ng Mayo 2020, no? At ngayon po ay ang pag-uusapan natin is yung paano pabababain ang creatinine o sa kidney disease, no? So bago po tayo magsimula, disclaimer lamang po. Muli sinasabi ko po sa inyo, kada ako po'y magbablog, hindi po ako doktor at hindi rin po ako eksperto sa mga sakit na ganito. Ito po ay base sa aking karanasan, no? Nung ako po'y nagkasakit, base po ito sa aking nakaraan na experience. So ang ibabahagi ko po sa inyo to ay ito po ay nangyari sa akin, kaya gusto ko po ibahagi sa inyo para makatulong. So yan po, no? Ang unang-una po nating tatalakayin is kukwentuhan po muna kayo ng dito po kasi sa Pilipinas, napakaraming may sakit sa kidney. Base po sa datos, 80,000 po, 80,000 dialysis patient, no, ang may sakit sa kidney, no, dinadialysis. 40,000 lamang po ang nakakapag-dialysis ng regular. Yung 40,000 pa gewang-gewang na dahil hindi alam kung saan kukuha ng pandialysis. Dahil yung nakukuha sa PhilHealth na dati po kasi nung nandun pa ako sa Pilipinas, 90 session ang libre. No, papile ka lang sa PhilHealth, ipo-forward ng PhilHealth sa dialysis center. Tapos ubusin mo po yun. Pag naubos nun, ikaw na magbabayad. Napakarami pong binabayaran. Babayad ka ng turok sa iron, babayad ka ng palabnaw ng dugo, bigyan ka ng vitamins, puro may bayad po yun. Pero dito po sa Florida, basta may insurance ka, libre po lahat. Dalawa po ang insurance ko Florida Blue at saka yun sa government, Medicare, no? Sa Kidney Foundation pala. Sa Kidney Foundation. So yan po, no? Sa dami po, no, 40,000 lang po ang nakakapag-dialysis ng gusto. Tapos yung iba po, yung iba nangamatay na. Tapos may panibago na namang bumabalik. So, ganyan po, no? At ang sumunod po is yung ang naririnig ko po kasing kwento, no? Na yung iba po kasi sinasabi nila, wala naman akong sakit eh. Wala naman akong sakit. Okay naman ako. Maganda naman yung pakiramdam ko. Tsaka yung iba natatakot kasi magpunta sa doktor para baka malaman yung sakit nila. Mag-isip sila, baka yung pa ikamatay nila. Kaya ganun po ang nangyayari. Pero dapat po, kasi po ang sakit sa kidney, pag may sakit po sa kidney yan, magagamot naman po Basta ano lang tayo sa doktor, magpatingin lang tayo sa doktor. At ang doktor ang bahala. Sa atin. Katulad po ng doktor ko, si Dr. Ocampo, partner po kami nun Napakabait po nun sa akin. Kaya abagay sa lahat po ng dialysis patient niya, napakabait sa kanya. Biro nyo doon sa Pilipinas, isang doktor lang ang tumitingin. Pag may sakit ka sa baga, may sakit ka sa puso, may sakit ka sa dialysis, isa lang, pag nasa dialysis ka, siya lang titingin sa'yo. Alam niyo po ba dito sa Amerika, kanya-kanyang doktor. Kapag ako po dinadialysis, meron akong doktor sa nephrologist. May doktor po ako sa puso. May doktor po ako sa internal organ. So, meron po akong primary doctor. Yung pang-araw-araw na pang-ordinaryong sakit na pwede kong magpa-check up sa kanya. Yan tinatawagan pag na-hospital. Yun po yung primary doctor ko po. So, napakarami pong doktor, no? Kaya po ganun. So, ang tao nga po pala, ang isang tao po ay mayroon tinatawag na normal creatinine, no? Pag ang ikaw po ay mayroon 0.06 to 1.2 millimeter per deciliter, yan po yung normal na isang tao. Ulit 0.06 to 1.2, yan po yung normal na reading ng creatinine. Normal po yan, no? Kapag ikaw ay nagpa-check up ng creatinine at lumabas po doon ay mahigit na sa 1.2,
Halimbawa, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, and so on and so forth. May damage na po kayo. At dyan papasok yung stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 dialysis. So, napakahaba pa po niyan. Ba't ka matatakot? Napakahaba pa niyan. Ako nga po, 2003 nagkasakit. 2015 ako na dialysis. Talagang hindi na kaya lang ng katawan ko, kaya bumigay na. So, ang sumunod po ay yung tinatawag nating hemoglobin. No? Sa hemoglobin po, kasi po yung kidney natin, siya po yung nag-uutos no? Nag-uutos na gumawa ng dugo sa buto para yung nag-uutos sa buto na gumawa ng dugo. No? Yan po, no? Kaya po makikita niyo po ang mga may sakit sa kidney namumutla. Dahil hindi na po makagawa ng kanilang dugo yung kidney niya. Kaya nababawasan, nagiging anemic. Nagiging anemic na po yung pasyente. So, ganyan po yung nangyayari. Kasi po, ang lalaki, kapag 13.5 to 17.5 per grams per deciliter, yan po yung hemoglobin na dapat ng lalaki. Ulit, ang hemoglobin ng lalaki dapat po 13.5 to 17.5. Ang sa babae, 12.0 to 15.5 grams per deciliter. Sa babae po yan. So, ang lalaki po, hindi na po makagawa, yung mga may sakit po ng kidney, hindi na po makagawa ng hemoglobin. Kaya, kailangan po nilang turok. Diba? Tinuturokan, pag dialysis, tinuturokan, pinatataas ang hemoglobin. So, ganyan po yung nangyayari. So, may sakit po ng kidney, may 3 stages po, no? Ibig sabihin yan, pag ikaw nagkasakit sa kidney, una po dyan magiging mild. Mild lang, yung wala pang masyadong nararamdaman. Meron lang pag nilalaboratory, nakikita. Moderates, medyo yung dugo bumababa na nagkaka-hypertension na. So, marami nang lumalabas na pakunti-kunti na kung ano-ano yung nakikita sa katawan. At yung severe na sinasabi. So, 3 po yan, Mild, moderate, severe. Ako po, nung ma-detect po ako na may sakit sa kidney, mild pa lang. Kita nyo yan, mild pa lang. Kaya, 2003 hanggang 2015, libre po ako. Hindi po ako na-dialysis. Dahil kung na-dialysis po ako nung panahong iyon, ay baka babay na po. No? So, yan po, dito sa Pilipinas po kasi napakaraming matataas ang creatinine, hindi nila binibigyan ng pansin. Hindi nila binibigyan ng pansin. Alam niyo po kung bakit? Kasi natatakot sila. Unang-una, natatakot silang malaman na may sakit sila. Pangalawa, natatakot sila sa gastos. Pangatlo, iniisip nila, ako po ba ay makakapagtrabaho? Ako po ba ay makakaalis pa ng bahay? Yun po, marami silang iniisip. Pero dapat po, bilang isang kidney patient, naranasan ko po yan. Kung tayo po ay nakakaramdam na sa kidney, magpa-check up tayo sa doktor. Magpa-check up tayo, maniwala po kayo. Napakalaking pagkakamali po pag hindi po tayo nag-check up. Dahil ang kidney, pag umatake sa bandang huli, dialysis, ang kasunod nun, pag hindi ka na dialysis, bye-bye. No? Hindi po ako nananakot, no? Ito po yung base nangyari sa buhay ko, no? Ngayon, anong dahilan bakit ba tumataas ang creatinine ng isang tao? Okay, ito maganda to Unang-una, dahil may sakit siya sa diabetic siya. May diabetes. Kapag ang tao may diabetes, dapat magpatingin sa doktor. Dapat din po ay umiinom kayo ng gamot. Nagme-maintenance po kayo ng gamot. Dahil pag hindi po kayo nag-maintenance ng gamot, ang unang sisirain niyan,
kidney, internal organ, sunod-sunod na po yan, magkakapatid po yan mga yan eh. So, kailangan po, no? Kailangan po natin yan. Pangalawa, high blood pressure. Kapag ikaw po ay nakakaramdam ng high blood pressure, sabi, ay, napagod lang to. Ay, pagod lang ako, kaya siguro mataas ang ano ko. Ay, hindi ako nakatulog kagabi. Pa-check up na naman po sa doktor. Kasi po yung doktor, tinitignan yan eh, kung anong nangyari sa katawan mo, bakit ganun eh. Kasi po, pag ang tao, tumaas ang high blood, pag mataas ang high blood niyan, eh may nararamdaman yan sa loob na hindi sinasabi sa atin. Kaya kailangan sabihin niyo po, ang sumunod naman po, kidney stone, yung pong mga tinanggalan ng bato. Prone na po yan sa kidney dialysis. Kaya pag hindi po nabiyayaan ng gamot, hindi naaglagaan ng gamot, yan po nangyayari. Pain reliever. No po, kaya nasisira ang kidney, gawa ng pain reliever. Hindi po masama ang pain reliever. Pain medicine. Bakit po? Pag may nararamdaman kang masakit sa katawan mo, iinom ka ng pain medicine. Pero kung konti lang, kaya namang punas-punasan ng konti, exercise ng konti, banat-banatin ng buto, baka doon lang ang may problema, wag na pong iinom ng gamot hanggang hindi kaya. Dahil pag yan po ay ininom ninyo ng sunod-sunod, sabay-sabay, natigil po yan sa kidney natin. At yan ang nagiging bato. At pag yan ay naging bato, mahihirapan na po. Mahihirapan po kayo magbiwi. Ang sumunod naman po is yung kulang sa tubig. Yan. Sino ba yung mga kulang sa tubig? Okay ha, tinan nyo. Ang mga kulang sa tubig na hindi nag-iinom, mga sugarol, nagtotong eats, nagpupusoy, nagmamadyong. Pasensya po, pasintabi po sa inyo, no? Pero ito po yung kalimitan nangyayari. Yung mga kumakain ng mga konti lang ng tubig, yung iba mga naglalasing, yan po isa nakikita na pinanggagalingan ng pagtaas ng creatinine. Ang sumunod, uric acid. Kapag ikaw po ay may uric acid, masasakit na po yung mga joints nyo. Tinutubuan na yan. Yan. Bakit yan? Kasi yung kidney hindi na napasyon ng maganda. Yung kidney medyo may problema na. Minsan nagkaka-arthritis na. So yan po, no? At ang sumunod naman po, walang exercise. Kailangan po may exercise tsaka exercise. Totoo po yan, sinasabi ko po sa inyo. Kailangan po hindi po sobra ang exercise ninyo. Kasi po ako po nagmarathon ako noon eh. Nung araw nagmamarathon po ako eh. Kahit pagod na. Sige, takbo pa. Kaya yan. Sige, takbo pa, kaya yan. Iinom ng tubig, konti lang. No? Kaya naabuso po yung katawan ko. Sobrang abuso. So, yan po, no? Ang isang halimbawa po dyan na may ibabahagi ko sa inyo. Halimbawa po kayo, no? Nabalian po kayo sa baraso. Nabalian po kayo. Anong gagawin? Papahilot or pakakas. No? Kakasting. Pag kayo kinasting, matagal. Diba? Minsan buwan. Minsan 2 buwan, 3 buwan, 1 buwan. Depende po sa klase ng bali. Tatanggalin po yan. Maayos na. Halimbawa, naayos na. Hindi mo na pwedeng gamitin ulit yan ng basta-basta. Aalagaan mo na yan. Ganon din po sa kidney. Kapag ang kidney niyo po nagkaroon na ng problema, nag-high blood ka na, mataas na creatinine mo, napapagod ka ng husto, nagkaka-load yung kidney, hindi na makapagtrabaho. Dahil sobrang bigat na nung dinadala. Kaya po tulungan natin ang kidney natin. Bakit nasusobrahan yan? Sobra sa tayo kinakain natin, red meat, di ba? Soft drinks, alcohol, lasing dito, lasing doon. Ako. Kaya yan, Sabi nga 3 stages ng D, no? Kapag ikaw ay may diabetes, ang susunod mo, pag hindi mo inalalayan ng diabetes mo, dialysis. Kapag ikaw naman ay hindi mo sumunod sa doktor na hindi kayo mag-regular na nagda-dialysis, death.
Sorry po, no? Kailangan sabihin ko, hindi po ako nananakot. Ito po yung nangyari sa akin. Kaya nga sabi ng doktor ko, wala kang sakit sa diabetic. Hindi ka diabetic. Pero dialysis ka na. Susunod ka sa akin. Huwag kang papalya sa dialysis. Dahil ang kidney mo ay yung makina na sa dialysis. Yan ang kapalit ng kidney mo. Kaya pag ikaw ay marumi ang kidney, marumi na ang dugo na dumadaloy sa iyong katawan, mahihirapan na ang katawan mo. Hindi ka na makakabawi. Ako po kahit masama ang pakiramdam ko, medyo nahihilo, kulang sa tulog, kulang sa pagod, pinipilit ko po magpa-dialysis. Okay? So, yan po, no? At ito po yung mga senyales, signs, no, ng pag ikaw may sakit sa kidney. Unang-una, namamanas ka na. Yung singsing, hindi mo na maipasok sa kamay mo. Kahit sa kaliwa, ayaw na. Minsan, di ba? Namamagana yung paa mo. Namumula na yung mata mo. Namamaga yung mukha mo. Yan po yung mga manas. May manas na yan. Hindi na makapag-function yung kidney. Signs po yan, Pangalawa, mabula po yung wiwi. Iihi ka ngayon. Uy, bakit ang bula nito? Pa-flush mo. Bubuhusan. Iihi ka ulit maya-maya. Baka ako nalagyan lang ng sabon kaya bumubula. Iihi ka na naman, ganun na naman. Naku. Signs na yan. Isa na yan, signs. Pag tayo po may sakit na sa kidney, nalaman po natin, may laman, bawas alat na tayo. Bawasan natin ang pagkain ng maalat. Sausawan. Sa Pilipinas, daming sausawan. Patis, toyo, asin, alamang, bagoong. Sus, dami. Daming sausawan. Kulang sa tubig. Ay, nako. Kapag ikaw may sakit na sa dialysis, sa kidney, at hindi ka pa dinadialysis, hanggat kaya mong uminom ng tubig para napaplush, inom ka ng tubig. Naku, ilan ba ang kailangan natin? Ayon po sa siyensya, 8 to 12 o 10 to 12 glasses of water every day. Dapat nasa loob ng katawan natin. Nung ako po nagbarko ang hina ko po sa tubig. Tsaka medyo, ang tubig po kasi sa barko, nung nagbabarko ko, wala pa pong bottled water. So, pagka ang tersero makinista po, hindi marunong magtiyaga sa paggawa ng tubig na drinking. Kahit maalat pa ng konti, pwede na yan. Hindi naman ako iinom Lahat kami. So, yan po, At ang sumunod, sobrang exercise, kaya nadadamage ang kidney. Naku, maniwala po kayo. Hindi ko po sinasabing masamang mag-exercise, masamang mag-jogging, masamang tumakbo. Hindi po, okay po yan. Huwag lamang pong sagad yung katawan mo pagal na, pagod na. Pinipilit mo pa rin tumakbo. Dahil may premyo, dahil nasa isip mo, kailangan matapos ko to, may certificate ako. Naku, wag na po. Pwede po tayo maglakad na lang, mag-jogging ng. Ang isang may sakit po sa dialysis na sa kidney, dapat po 30 minutes ang pinakamababa lakad. Ako po every other day pag wala po akong dialysis, 45 to 1 hour ako. Kita nyo? Naglalakad po ako 45 to 1 hour every other day. 4 times a week. Dito po sa amin, masarap maglakad po dito. Marami pong nalalakaran At ang sumunod naman po, high blood. Pag mataas na yung dugo mo, kailangan meron na tayong doktor. Kapag ikaw ay diabetic, kailangan po umiinom ng gamot. Nagme-maintain na para hindi madali yung kidney. At sumunod, yung pain medicine. Lagi ko pong sinasabi, pagka kayo po nasakit ang katawan, iwasan nyo na po mag-pain medicine. Tubig-tubig na lang. Okay na yan.
At kapag ikaw ay nakaramdam na nito, ang unang-una mong gagawin, tandaan niyo po ito. Ang unang-una niyo pong gagawin, magpapa-check up na kayo sa nephrologist. Okay? Sa madaling salita, ang tawag namin yan, nepro. May nepro po ba dyan sa inyong ospital? Pupunta ka sa ospital, magpapanepro ka. Hanap ka ng nephrologist. Kung kayo po ay sa parting Binyang, Santa Rosa, hanggang Calamba, Dr. Ocampo po. Nire-recommend ko po sa inyo. Mabait po yun. Mabait po si Dr. Ocampo. Yan po yung nag-alaga sa akin. At kapag po kayo ay pupunta sa nephrologist, kailangan nyo po magpa-lab test na kayo. Ayan, sige, tignan natin yung lab test. Sa lab test, kailangan po, una CBC, siyempre kukuhanin po yung CBC. Pangalawa, potassium, fasting po kayo, fasting para sa blood sugar, uric acid, urea. No? Yan po yung first stage ng, basta yung normal po na urinary cyst, no? Yung sa biwi, yan po yung unang-unang gawin nyo. Pero kailangan po may urea, may potassium, may CBC, no? Yan po. At ang pangalawa, kung may pera po kayo po, no? At gusto niyo pang sundan yung laboratory, kasi ito pong ultrasound, minsan 2,000 sa iba, minsan 3,000, hindi po pantay. Medyo mataas na. Samantalang yung urinary cyst test, 50 lang meron na eh. Sa Binyang, punta kayo doon. Binyang Hospital. Mura lang po doon, no? So, yan po, no? Yan po yung ating, baka may nakalimutan pa ako. Okay. Okay, sa tingin ko po, okay naman po lahat ang mga nasinabi ko. So, dyan po nagtatapos yung ating pong pagbablog muli at pakiusap ko po sa inyo na kung pwede po sana paki-like, subscribe, comment, and hit the notification bell. Doon po kasi sa vlog ko, makikita nyo po dyan, Deboy's Vlog. Meron po makikita kayo dyan kulay pula na subscribe. Pindutin nyo lamang po yun. Tapos sa parting kanan pa ng konti nun, may 3 bell. Yung pangatlo, yung merong ganun tayo. Pindutin nyo po rin yun. Kasi po yung bell, pag napindot nyo po yun, may bago po akong vlog, kayo po may inform kagad. Okay? So, yan po. Diyan po natatapos yung ating pagbablog. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli, si Brother Sunny po sa Deboy's Vlog. Nagpapaalam po sa atin ng pansamantala. See you soon. God bless you all. Babu!